Okay guys, so it's August 28th as of this recording date, and um alam naman natin the FIBA World Cup is ongoing, pero medyo maiba-iba muna tayo for a breath of fresh air given na we just came from back-to-back losses. So for now naman, we're gonna talk about our initial PBA draft or mock draft, kasi alam naman natin na kahit World Cup ang focus ngayon, wag natin i-overlook ang upcoming na PBA draft, which is low-key stacked and exciting naman kasi new breed of players ang papasok naman sa league. So, alam naman natin wala kasiguraduhan lahat, but walang kasigurado na ito yung mga mapipili, kasi syempre iba naman yung perspective natin sa perspective ng mga coaches and team management sa PBA. So, let's get into it now. Okay, so ang orders natin, no, draft orders natin sa first round. First round pa lang yung mock draft namin, na could be number 1, Terra Firma and Blackwater. 3 and 4 sa Rain or Shine. And then fifth is Northport. Then 6 NLEX, Phoenix, Meralco, Converge, Magnolia, Northport ulit, and Terra Firma ulit. So ikaw ba? Sige, sa'yo natin, Wilmin, mag-start. No? Sino ba ang projected na first pick para sa'yo? So akin first pick ko will be no other than the mid-range master Shawnee Winston from DLSU. Yun din akin eh. Sige, okay. Sige, ikaw muna. Ano yung perception or ano yung justification mo kung bakit si Shawnee Winston ang kinuha mong first pick? Ano lang, parang looking dun sa mga draft, dun sa draft class, si Shawnee Winston yung parang pinaka malaking potential to be a superstar in the PBA for me. That's why parang mas gusto ko siyang parang yun yung kaya siya yung first round pick ko, and at the same time yung team na mapupuntahan naman niya is badly needed of a potential superstar or like a potential Oh, go-to kulang scorer. kulang sa ano. Kulang. Yun din Mm. yung akin eh, na syempre 'di ba, the past few drafts nila, like number 1 nila nun 'di ba nung 2018, si CJ Perez, who alam naman natin na Mm. elite scorer, 3-time PBA Ah, scoring champion na siya. And then tapos yung Res- 2020, last, 2019, 2022, si 2019 muna. number 2 si Roosevelt 2019 Roosevelt Adams. Asbat. Pero, well, Ayun. bilig siya, di ba? Mm. Ayun, bilig. Tapos, yung 2020 or 21, isa lang yun eh. Number 1 din sila, di ba? Si Monzon. Monzon Ayun, naman. Joshua Munzon, oh. Alam naman natin yun na kung ano yung ano niya, when he was still a prospect. So, number 1 natin, yeah, number 1 nga tapos Jeremiah Gray, 'di ba? Superstar din siya last year. Although number 2 siya since nasa Blackwater yung number 1 pick. And then next naman si ngayon, given the pattern sa history sa drafting history nila, and well, si Shawnee Winston yung, I mean, out of all the prospects, siya yung nakikita ko na potentially maging main guy. I mean, magagaling naman Mm. yan, pero they would fit, like at least sa start ng PBA career nila, magfi-fit sila as a role player muna. They would start as a role player. Well, habang si Shawnee naman, pwede mo nang pwede mo nang gawing superstar off the bat. Mm-hmm. And with that being said, I think punta naman tayo sa second round pick, and I'll start na ulit. Second Uh, second pick, Second pick, first round. Yeah. sorry. So Sige, yung go. second pick will belongs to the Blackwater. And ako kasi nung gumawa ako ng mock draft, I threw curveballs as much as possible, knowing na yung mga draft kasi sobrang unpredictable niyan, hindi tulad ng Tilas Oo. 12 na kaya mong 12 out of 12, which I did. Mm. Woo! Achievement yung taon. Pero going back, hindi Sige, go, going go, back go. sa mock draft, mahirap hulaan talaga yan, especially early in the Sobra. stage. Pero I tried a Fearless curveball. forecasts lang naman to, guys. Okay. Fearless forecast with a curveball na second pick will be CJ Lane, unknown prospect coming from the States. 6'10" big guy. He pala. Ano siya, tawag doon, nasa ano siya, mas older side of the average ng mga PBA rookies. Pero
knowing Blackwater na tends to go parang okay lang sa kanila kumuha ng older players like Maurice Shaw noong 2019. I think TJ Lane will be a perfect fit for them knowing na 6'10 siya. And then they lack a big guy. So, yun, parang nakikita ko na bagay sa Blackwater itong si CJ Lane. Yeah, actually, pwede rin naman si CJ. Yeah, actually, yan din yung ano kay CJ Lane. Kasi, as you mentioned, big guy na kulang din sa Blackwater. So, pwede natin ipasok si CJ Lane for number 2 na para at least kumpleto. Kasi guards, puno na yung guards nila. Sobra. Actually, surplus nga yung guards nila eh. And then sa wings, they have, sino nga mga wings uli ng Blackwater? May ano sila, Gab Banal, Sina meron silang Ato Gabanal, Ular. Ular, Yun. Basically, may, oh, kahit pa paano meron silang mga wings for the future. na Doon. bata pa. So, big man ng kailangan nila. So, CJ Lane could be perfect. And then, okay, so number 3 pick, Sige, unahin mo naman. Ikaw naman. Sinong pick mo? Kemar Carino. Kasi, yun ang kulang sa rain or shine ngayon. I mean, with all due respect to the vets nila, such as si Kuya Bo, syempre, Big Bo Belga, and then si Jewel Ponferrada, and sino pa nga ba yung isa nila? Si si Mark Borboran, although 4 siya, pero kaya niya mag-big end. And ano rin, 'di ba? They just traded Norbert Torres to Meralco for Mac Belo. So ang kulang, yun na, wala na silang solid big. And si Kemar Carino, I mean, alam naman natin yung ginagawa niya sa MPBL ngayon, and he also had a brief stint sa Japan B-League. And the Gilas prospect din siya. So alam natin na medyo mataas yung potential niya to make it to the PBA. And now under Coach Yeng, yun ang ano, maganda yung development for with Kemar Carino sa Rain or Shine. Ako, same tayo. Same tayo hanggang top 3 ah. Ako. Pero joke Hindi lang. ito nasira. Kailangan mo sirain. Hindi, joke lang. For me, top 3 ko din Ken Mark Carino for the reason lang na kailangan nila ng big, and then back-to-back picks naman si Coach Yeng. So, if he could get a big man agad in the likes of Ken Mark Carino, it would be good. And then, kasi for me, draft comparison ko kay Ken Mark Carino as of the moment, parang Raymond Almasan, which is nakuha ni Coach Yeng, third pick din nung 2013. 2013. So, ayun, may alam na siya kung paano i-develop yung katulad ni Ken Mark Carino. And at the same time, young player si Ken Mark Carino fits in the young rain or shine timeline. So, basically, a big man na pwedeng for the future ng rain or shine. So, dapat kunin ko siya. Okay, so fourth pick. Ikaw, sino ba ang magiging fourth pick mo? Fourth pick ko for rain or shine ulit will be, for me, for some, it will be a reach. Pero para sa akin, sakto lang. This is Ken Taufin from FEU na 3ND. nakapag-NBL na. 3ND, pero for me personally, he's more than a 3ND, and with coaching, tingin ko, mas ma-develop niya pa yan. And at the same time, coaching loves to throw curveballs din as well. Magsalita ka lang may tumatawag. Go lang. Sige lang. 2014, si Kevin Alas kinuha niya ng second pick, tapos nung isang draft yung kay Maverick Ahamisi kinuha niya sa third pick din. So Pino coaching medyo unpredictable din siya pumili, and I guess what a way then to be unpredictable in this draft if kinuha niya si Ken Taufin. And ano din siya for me, versatile wing si Ken Taufin na pwedeng baka maging replacement ni Gabe Norwood in the future. So definitely something na I see na bagay din kay Coach Yeng. Okay, so ito medyo mahirap-hirap to for me. Inaral ko lahat ng mga possible factors. Pero actually, nung iniisip ko sana si Zave, pero kaka-trade lang nila for Mac Belo, who's a power forward din, and may mention pa akong power forward aside from Kuya Mark Borboran. May Santillan pa sila, although pwede mag-slide down sa tres si Santillan. So hindi naman nila masyado kailangan ng
ng other positions na since kompleto pa rain or shine. So ang magiging solid pick for me sa rain or shine would be si para sa akin medyo reach, or I'm not sure if I'm going too high on this, but I believe si Richie Rivero fourth pick ko sa kasi 'di ba they just traded Mike Nieto. So ang kapalit ni Mike Nieto 'di ba draft picks lang. Tama. So medyo nabutasan sila ng ganung position na sa ganung role na solid wing, nagde-develop ng guard skills, and also yung basically parang yung kasabayan ni Mamuyak sa wing na 'di ba? And Richie can also stretch the floor, decent at best na outside shooting. So I could put Richie Rivero fourth pick sa Renotion, and yun nga, medyo young and upcoming, tapos Coach Yeng pa 'di ba nag-ano sa Tama. Gilas yung dati nung naggila si Coach Yeng. 'Di ba nung nakat niya si Richie, sabi niya kung ni Richie, alam ko may nabasa ko article way back noon nung nakat si Richie, sabi niya na if Richie wanted to take his game to the next level, open naman yung NLEX practice for him. So actually nice pick yung Richie Rivero to Coach Yeng kasi may konti na silang history, and the same time kahit paano pwedeng off the bench scorer for Coach Yeng. and I mean alam naman natin yung 'di ba, parang ayoko sabihing drop off kasi, or like yung drop sa or regress din sa laro ni Richie. Pero 'di ba, hindi niya masyadong, or para hindi na to yung 'di ba sinasabi nga ng mga tao, hindi na to yung Lasal Richie na in the past, na aside from highlight reel, merong mga solid plays na ginagawa. And now under Coach Yeng, who's known for talagang developing his players, masasabi natin na baka pag napunta si Richie kay Coach Yeng, mabigyan siya ng leeway to improve and bring back his old self, na alam natin na bukod sa highlight reel, may basic skills na kayang ipang tapat sa pros. Tsaka to add lang, yung superstar potential, I guess number one ko talaga is Johnny Winston. Pero parang susunod dun sa draft class na to, parang yung may pinakasusunod na malaking potential will be Richie Rivero in the offensive end. So, given his past na alam natin what he was capable of, baka tumaas pa lalo yung ceiling niya. And now, we'll go to the next team, which is Northport. Fifth so, pick. Yung Northport pick ko will be big guy, Kit Datu, 6'7", played for the PBA 3x3. Currently playing sa Wilcon ng 3x3. In a perfect world siguro, nagme-make sense na pick agad si Franyu. Di ba? Para sa akin din parang yun yung Franyu to mamaya Northport. pa natin Perfectly makes sense. Kasi kailangan ni Coach Bonnie ng point guard. Wala si Bolik Tapos ngayon, meron yung kukunin niyang point guard is galing sa kanya. So, perfect makes sense. Pero, para sa mock draft ko, parang kailangan nila unahin muna yung big man with the quality of big man na nandito sa mga top 8, top 5 ng draft na to. Mas madali. That's why I'm going for Kit Datu. Well, for me naman, sa big man ko, or for Northport, I'd go with with Henry Galinato from UP. Diba? Kasi para sa akin mataas, pero that's nice Nice. Di ba alam na, we know what he can do. Solid role player. And syempre hindi naman may star pa naman sila, such as may Arvin Tolentino sila, may sino pa nga ba yung mga stars sa Northport ngayon Tolentino, si Navarro. Ayun, may William tapos Navarro si pa. May Munzon sila. So, ayun, yun. Munzon, then so safe to say na hindi pa naman may mga magsi-step up pa from the departure of Robert Bolick. So, ako to add lang, yung Kit Datu pick ko, kaya ako lang parang nag-make sense sa akin kasi puro versatile wings yung nasa Northport. Like,
versatile shooting wing si Tolentino, tapos do it all si William Navarro. Navarro, tapos parang adding Kit Datu na could play the 4 and the 5. Parang nakakatakot silang 2-3-4 ng Northport in Hmm. the future. So yun. Yeah, Eh, it's a good pick. And then next naman for number 6 na tayo, NLEX. mhm. Sino ang ano mo sa NLEX? Sa NLEX, teka lang, actually, nakalimutan ko. Joke lang. Ay, actually, legit. NLEX, kasi akala ko Phoenix na agad eh. Na ano ko. So, my NLEX pick sa 6 is si Xavier Lucero. Zave Si Zave. Lucero. Oh, ano eh, sa NLEX kasi medyo new frontier na with, like, ang tao na doon, like, the main guy is Kevin Alas with the help of Brandon Ganuelas Roser. So, parang Mhm. adding another partner for BGR will be nakakatakot for NLEX. So, adding Xavier Di Lucero na, nakakatakot. ha? Nakakatakot. Will be nakakatakot. Di ba? Hindi ba nakakatakot? Okay. Sabi mo, will be nakakatakot eh. Hindi, Parang sabi ko nakakatakot. lumalabas yung pagkalasalista mo. Sorry na. Sorry akin. Pero yun, Nabawian na ano. kita, nabawian na kita. Pero yun, ano, tawag doon. Si Save Lucero medyo parang magandang partner sa front court ni BGR. Hmm. Si Index. Honestly, yun nga eh. Actually, bala ko rin mag-save pero kasi May injury pa. hindi naman, pero may BGR eh, na same sila ng Mm. position. And then may sa big man naman, kakakuha nila kay Ben Adamos, 'di ba? They traded for him. Mm. Was Coach Frankie's player sa Perpetual. And then si ano naman, and then for ang ano nila talaga, 'di ba, is tres. Yun yung for me kulang sa kanila tres. Oh, medyo. Pero kasi may Don Troliano sila eh. Ay, So, nga parang pala, ako joke feeling. lang, Don Troliano nga pala may doon. Ha, Hindi, pwede mo naman ilagay yun sa 2. underrated niya naman. Oh. Pero for me naman ay baka doon ako mag Ken Toffin. Mm. Doon ko nilalagay yung Actually. Ken Toffin pick ko na 3 and D pag pwedeng I mean, to start lang naman, di naman syempre for the rest of his career kasi may superstar, or hindi man superstar, pero may star potential din to. Pero siya muna yung Mm. papalit sa dos kay Kevin pag upo muna si Kevin, siya muna yung magti 3 and D. So, yeah, and he can defend the perimeter. So, I'm taking my Ken Toffin pick there na sa Mm-hmm. And now, Index. we'll go with the 7th pick. This is for the Phoenix Fuel Masters. And dito ko ilalagay si Richie Rivero. Ah, ako for me, Richie Rivero this will be the best team for him to reach his potential as a offensive scorer para sa akin. Kaya and Ano ano yung lang, justification? nawala si Encho Serrano sa kanila. Hindi ko sure kung babalik. And di ba, what a good replacement from Nawala former din si Kurt Lasallian Lohera. to another Lasallian, which is Richie Hmm. Rivero. So, yun. Nawala din si Kurt Lohera dahil nag-PSL Mm. ata. Sabay sila ni Serrano nun. Oo nga. Hmm. So, yun. So, baka, nandun pala si Kurt Lohera. Akala ko sa Blackwater siya. Pero yun. Dinraft lang siya ng Blackwater. Oo, akala ko bumalik siya. Hmm. Kasama ni Tyrus Hill. Pero anyway, si Richie Rivero yung para sa akin, good siya dito sa Phoenix kasi kailangan nila ng offensive scorer. So parang mas ma-maximize yung talent niya offensively in Phoenix. Ikaw? Sa Phoenix, I'm going with sa Phoenix syempre may ano pa sila, 'di ba, may they lost key players such as yung dalawang Lasal, Encho and Kurt. So pero for me naman since Lohera's a solid wing and may Encho Serrano na nawala na guard din. So for me naman solid na kapalitan um for Encho would be James Quecote from San Beda. Mm. Diba? Mm. Mm. Another scorer for Uh, ano for Phoenix. So parang basically same yung natin, yung logic natin, iba lang yung nakuha nating mm. players.
I guess yun yung kailangan talaga ng Phoenix in this draft. Going to the next team, which is Converge ba? Meralco muna. Meralco, 8 tayo, 8. Meralco. Meralco. Meralco muna pala. So, ikaw, unahin na kita sa Meralco. Sino ba yung drinap mo para sa kanila? For Meralco, wait, ang lineup nila ngayon, 'di ba sa guards Aaron Black, Chris Newsome, hindi, more on wing si Newsome eh. Si Chris Mhm. Banchero, ano ba mga guards nila? Wait, Banquero is Dario. on... Di ba Banquero Phoenix nga? Matagal ng Meralco yun. Okay, okay. Sige, sige. Sorry. Oo nga pala. Nalilito din Si ako minsan ano, eh. sino pa nga ba sa guards naman, tapos may big man na sila, may Almazan, may Torres, and then sa ano din. So for me, ano naman, since malakas naman ng Meralco, hindi naman nila kailangan ng superstar to ano. Ang would be a solid role player that could fit in their team na pag pinasok mo would be, I believe, ano na, si Keith Datu. Mhm. Stretch big, uh, na pwedeng kapalitan ni Almazan and ni Cliff Hodge. So, yeah, I pretty much go with Keith Datu. Sa akin naman actually same din tayo ng logic na they need a big guy na pwedeng makipagpalitan doon sa bigs nila. Pero ang akin ang pinili ko is Luis Villegas from UE. 6'8 siya based sa internet and tawag doon 6'8 na stretch 4. So para sa akin na lang yun nga palitan na big and at the same time dahil si Fafa Ray is aalis na Ayun, is naka-retire na. nearing the dawn of his career. Nag-retire na si Papa Ray. Nag-retire na ba? O yun. Assistant coach siya ng So, Meralco. so yun. Parang pwedeng ipalit sa stretch big like Luis Villegas who is lean Hmm. pero deceptively strong and could hit that 3-point shot Oo. with high accuracy. And with Papa Ray's, siguro, kakapasok ko lang sa kanya, di ba? So siguro pwedeng first Coach order din. of duty niya as assistant coach is mag-develop ng stretch Mm-hmm. or stretch big. So, Mm-hmm. so kung sino man yung madraft nila na gano'n ang laruan, well, bright future is ahead of him nga. Mm-hmm. So yun, next is the Converge Fiber Xers. Ikaw unahin na kita. Sino yung yung pang-converge mong pick dito? Ako pupunta ako dito kay Brent Paraiso. Mhm. Bakit? 3 and D. Tapos familiar pa with Coach Alden's system. And then ano pa, tsaka although yung ano lang surplus sila sa wings, pero yun naman talaga yung sistema ni Coach Alden eh. More focused Mhm. sa wings and may isang point guard pero may Alex Stockton, Aljun Melesio na sila. And so safe to say na mas ilo-load up nila niya ng 3 and D. Since may ano pa sila, they just acquired on 2 3 and D wings in Mike Nieto and Adrian Wong via trade nung Mhm. nung mock draft nung within the off season lang. And sa bigs naman okay pa naman sila sa bigs nila such as sa mga bigs nila, si Arana, and then although tinrade nila si Trotter, pero alam ko it would be used to give more minutes kay J.O. Ambohot. And then, Mhm. yeah, so converge naman Brent Paraiso. Or yeah, pwede rin mag-trade si Coach Aldin ng extra wing na Mhm. ano. Pero wag muna natin pag-usapan yung trades kasi doon muna tayo sa Oh, parang potential. oh, Like, ikaw, yun na nga. Converge will be Brent para sa'yo. Brent. Actually, same din. Yun lang, reason ko na lang is nasabi mo na rin eh. Reason ko na lang will be yung meron silang connection ni Brent. So, alam na ni Coach Aldin kung paano gamitin and at the same time, pag hindi mo kinuha dito si Brent, baka maagawan ka ng ibang teams na meron ding connections with Brent Paraiso. 'Di ba? So, yun. Pa pala, SMC sa Letran. Mm. Now, going to the next team na pwedeng umagaw kay Brent.
Northport Batang Pier. Magnolia muna, Magnolia. Ay, sorry. Yeah, 10 Excited, pick, 10 excited, pick. excited. 10 pala, 10. Pwede pa rin din naman kunin ni ano yan, Hmm. ng Magnolia. Pero ito, 10 pick, sorry. Ikaw, unahin mo na kita. Kailangan pa ba nilang mag-draft? Ang lakas na ng Magnolia. Oo nga 8-0. wala na. Ayoko na rin Ito, silang dito ako nahirapan eh. Pero, sige. di ba they traded Adrian Wong for David Mm, Morel and Abu Tratter. Tratter. So Oo. may big man na sila. Pero, and then sa wings naman, meron silang, sino pa ba mga wings? Rom. Para sa Rom De La Rom Rosa, De La Rosa, Calvin Abueva, Calvin yung Abueva, Aris and, Dionisio, Jackson Corpus, so Jackson like yun. Yung Potter. yung mga guards naman nila, at mo Security agency ng Magnolia eh. Ba't pa sila Oo nga. magda-draft? Oo nga, 'di ba? Pero ikaw, sino nung nakuha mo sa kanila? Sige, dito na ako siguro magba-Brandon Bates. Medyo Mm. napaaga pero 'di ba si Rafi Rivis, alam naman natin na Tama. so pwede magiging big nila papalit sa kanya si Brandon Bates from LaSalle din. Yeah. Mhm. So, ikaw sino ba sa'yo? Sa akin dahil ang hirap kumuha ng pick dito sa Magnolia, for me yung ginawa ko na lang is yung ginagawa pag draft, yung strat ginagawa sa draft is get the best Best available available talent. best available talent, and para sa akin dun sa mock draft ko, yung pinaka best dito is si James Querkete from San Beda. So parang ano lang wala parang para sa akin, hindi ko na sa kinuha ng big man knowing na si James Laput okay naman ginawa ng PBA on tour. So like, huwag na natin dagdagan pa ng big tong Magnolia. Pero yung wing, siguro a future na super scorer of the bench will be James Querkete na will be nice with Calvin Abueva and Rom De La Rosa. Pwede rin. Oh, actually. So, ito na. 11th pick. Ito na yung hinahanap natin. Parehas Oo, kami. Parehas kami. Fan U. Same tama. justification din. Coach Bonnie. And tapos, nawala si Robert Bolick. Mm. Japan. So, butas na butas yung top point guard nila eh. We know Fran Yu skill set pang top point guard talaga. Maangas, Mm. matapang na kahit sino hindi niya uurungan. So, I'm pretty confident kay Fran Yu. And last but not the least, Ikaw, unahin na kita, Terra Terrafirma at Firma. number 12. Ikaw, sinong nakuha mo dyan? Dito na ako maglu-Luis Villegas. 'Di ba? Syempre may center na sila with Isaac Go and then tapos point guard Wami and then yung minention na nga natin si Shawnee Winston na kinuha natin sa ano. Tapos oh actually pwede rin naman na ayun na si ano na nga going with sino yung sinabi ko? Villegas. Ayun si Villegas. Tapos sa ano, siya na lang yung big na ano, 'di ba? Para I mean, alam ko 4 siya pero kaya niya rin mag-big, 'di ba? So pag Mm. sa small ball. So siya na lang yung natitira na ano, 'di ba? Nawala pa si Gabay ni nag-MPBL. Mm. Hmm. And then Sa akin si ano, injured si sige. Kevin. Injured pa si Kevin Kevin. Ferrer. Oo, tama, tama. Yung get well soon kay Kuya Kevin. Mhm. Yeah. Sa akin, 12 pick ko will be Henry Galinato from UP. Basically, ano lang kailangan lang ng big man na could provide bodies and ano lang, tawag yung paint protection, ganun, add Mm. more height. So, dito sa ano to, parang pinaka perfect na big man na available pa sa mock draft ko is si Galinato, and dun mapupunta si Galinato sa terra firma. So ayan yun na nga po ang aming first round mock draft no hindi ko alam kung ano hindi naman wala namang assurance na ito yung mangyayari. Syempre this is a mock draft, so Oh, syempre kung this baka is our sariling picks. ano lang namin to, sariling kwentuhan And lang ano to. lang naman ito yung beauty ng draft Mm. Masayang mag-generate ng sarili mong version of your mock draft. 'Di Mm. ba? Tamo yung kay William, meron siya mga players na
lower sa aking draft and meron din Oo. naman player sa akin draft na lower dun sa draft ni William. So talagang yun nga, masaya lang talaga makapagkwentuhan about this draft and looking forward for this new rookies for the next season of the PBA. For a fruitful PBA career and sa new Mm, breed, especially mga bata, like panibagong generation na to, may mga Gen Z na pumapasok. mm. So, exciting times ahead na especially that the And new then generations kaya mo are. ba ilabas yung ating visual Sige, of at the end of the at the end of papakita. di ba? Sige, sige. Sige, Alright, sige. so this has been William Go And this is Miggy C. and peace we out.